Naku, pag-uugali ni Beyonce, isiniwalat na ni Papa Eds. Beyonce, paano na? Alamin po natin mga kalingap. So yan po mga kalingap, nais nyo bang malaman na ang kabuuan ng video ito? Panoorin nyo po hanggang dulo. At yan po mga kalingap ang ating pong topic. Sabay-sabay po nating alamin at pag-usapan. Pero bago po yan mga kalingap, bago po natin tuluyang pag-usapan ang ating pong topic, isa muna pong mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Magandang araw at magandang gabi sa ating pong mga viewers and subscribers na patuloy pong sumusuporta sa ating pong munting channel. Sa buong kalingap and supporters sa mga bigating sponsor, mega love shoutout po sa inyong lahat. At muli po tayong nagbabalik para sa isa na namang talakayan sa bago po nating topic na ating pong pag-uusapan. At syempre sa bago pa lang po sa aking munting channel, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, mag-subscribe na, mag-like and share na po kayo nang sa ganun lagi po tayong updated sa lahat po ng ating mga videos. At huwag na wag po natin kalilimutang suportahan at marathon po natin mga kalingap ang mag-amang matubang na si Kuya Bal Santos Matubang. At syempre si Kalingap Rob, patuloy po nating suportahan sila sa araw-araw po nilang pagtulong sa ating pong mga kababayang mahirap para siyempre po mas marami pa po silang may scout, no skip ads mga kalingap ng sa ganun patuloy pa silang makatulong at mapalawak pa ang kanilang charity works. At so yun mga kalingap, dumako na po tayo sa ating pong topic. Naku, pag-uugali ni Beyonce, isiniwalat na ni Papa Eds. Beyonce, paano na? Alamin po natin mga kalingap. Pero bago po yan mga kalingap kamustahin po muna natin ang EDSI ngayon. Mga latest update bago po tayo dumako sa mga bagong updates mga kalingap. Sa ngayon po mga kalingap nasaksihan po natin ang pagiging successful ng The Ribbon Cutting ng Beyonce Store. At ito nga po mga kalingap kahapon lamang. Wow, grabe mga kalingap ang mga kaganapan at tunay na nakaka-proud ang mga pangyayaring ito. Para kay Beyonce maraming mga viewers and supporters, mga bigating sponsor ang natutuwa. Isa na nga po dito ang Team Kalingap sa pangunguna nga po ni Kalingap Rob, Kuya Bal Santos Matubang. At sa kaganapang ito mga kalingap, maraming dumalo, sumaksi. At sa pagkakataon ding ito halos maluha-luha sa saya ang magulang ni Beyonce, lalo na si Nanay Hansel. Maging tayo mga kalingap, sobrang natutuwa sa magandang opportunity na ito ni Beyonce. Birthday ng anak nito. Ano po ang masasabi? Una-una po sa lahat, Kuya Bal, nagpapasalamat po ako sa lahat po ng tumulong sa amin, sa lalong-lalo na po sa Panginoon. Una po sa Panginoon, dahil kahit kailan po hindi po kami pinabayaan. Lahat po ng team, EDSI community po, lahat na po kayo. Ginagawa ninyo po sa amin na pagtulong. Hindi po namin alam kung paano po kami makakabawi po sa inyo. Thank you, Rab, sa tulong mo sa amin, kay Beyonce, sa pag-aaral niya. Maraming salamat po kay Edwin sa laging nakasupport kay Beyonce. Maraming salamat sa iyo dahil kahit kailan hindi mo siya iniwan. Tawagin natin si Kalingap Rob. So, grabe. Sobrang saya at nakabalik ako ulit muli dito sa pinakamalaki at pinakamagandang pabahay ng Team Kalingap. Nabati ko na rin si Beyonce. Gusto ko lang din pasalamatan ang kanyang kalab team na si Papa Eds. Diba? At so yun mga kalingap, nasaksihan po natin sa pagkakataong ito ang taus-pusong pasasalamat ng Team Kalingap at ng magulang ni Beyonce. At pag-usapan naman po natin ang atin pong topic. Naku, Papa Eds nga po natin mga kalingap isiniwalat na ang pag-uugali ng ating pong si Beyonce. Grabe mga kalingap, talagang nakakatats po talaga sa ating mga puso ang mga mensaheng binitiwan ng ating pong si Papa Eds. Ang pagpaparamdam ng wagas na pag-ibig ng ating pong si Beyonce mula pa noon hanggang ngayon para po sa ating si Papa Eds. Kung paanong kay Beyonce ganon din ang nararamdaman kay Papa Eds. Wow, grabe, diba? Para po sa kanila mga kalingap love is real magic. So alamin po natin mga kalingap ang mensahe ni Papa Eds. Yung ganun, simple lang yun. Talagang dinoro Walang kahit anong
kung ano kami lang, lang. Mas masaya yung ganun lang minsan. Kaya marami din naman sa ano, mas nagagawa mo yung kahit anong ano ba na. Bilong nga parang ganun. Pero, parang sige, kahit saan natin. At yung kulitan, andyan lahat. Malabas yung tunay na ugali. Mo mayahambing ang EDC. Ano at bakit? Yan. Gusto kasi ang EDC ang hirap magsabi. At bang spirit na onse. Ang hirap ng mystery nito. Full of surprises kasi ang EDC. Mahirap. Wow. Mahirap yan. May tribute. Para siyang mga para siyang magic or ano. Wow, magic. Yan, para magic na lang. Alright. Magic Kaya na po sarap. bahala mga kalingap. Magic sarap. Ay, magic sarap! Yummy! Nasarap. Nakamadalas mo marinig na salita kapag kausap mo si Beyonce. Yan. Hindi alam ng iba yan, pero ikaw lang nakakaalam, bro. Parang mahilig mo, parang madalas mo marinig sa kanya. Duda eh. Duda. Oo, duda. Aray ko, duda. Beyonce, para duda ka pala, ha? Ngayon ko lang nalaman. Gaya na lang dati, palagi ka lang mag-iingat sa mga lakad mo. Palagi mo lang iiyan ang Panginoon sa mo, sa bawat galaw mo, decision mo sa buhay mo. Huwag kang dapat hindi mo lahat ng pare na mas nakakatanda sa'yo kasi bata ka pa at hindi po kahit naging 18 ka na nasasabi natin nasa tama, medyo tumanda ka na. Parang matuloy na kawalan. Hindi pa rin, hindi natin nasasabi na pag 18 ka na, nag-tag ka na. Minsan ito nagiging mas na-misled natin mga pwede na tayong gumawa kung ano. Hindi yung ganun. Ang pagiging matured ay nasa ating Nasa paligid din. nasa sarili natin yan. Kung paano natin iyan ang sarili natin. Yes. Kaya sabi natin, bata ito, matured na. Yun ang tama. At saka syempre, paligidan mo ang sarili mo ng mga tamang tao. Yes, puro positive Para na. positive. At lagi mo lang gawin ang tama sa at sigurado hindi ka bibigyan yan pagdating ng araw. Kasi syempre ako naranasan ko na nagkamali na ako ng mga past years ko nitong mga eskwela. Medyo rin tayo, hindi tayo ganun perfect na tao. May mga nagkamali din tayo. At maikikwento na lang natin sa mas nakababatan minsan yung mga kamalian natin. Yes. Kaya At may share natin, no? Yung sinashare natin sa iba para mas hindi na sila mamislead. Matuto na sila. Oo. Kaya dapat mas maging mas maging marunong makinig sa mga tao nasa paligid natin. Kasi syempre hindi naman yung magbibigay ng payo kung hindi ka niyan kahalaga. Kasi kung wala silang pakialam mga sa paligid mo, hindi sila magsasalita ng kahit ano. Proceed lang yan sa ginagawa nila. Hindi porket nagyagalit o hindi ibig sabihin galit sila sa'yo. Di ba sabi na iba, mas nakaka-trigger sa'yo yung taong mas mahal mo. Yun.